Noy Minacario, Bro Romer, after ako nag-attend sa online blessing ni Father Darwin last Sunday, ang friend ko nagpalagay ng exercise oil sa noo niya at ibang naramdaman ko parang nakuryente ako. Bakit kaya? Brother Romer, sa'yo yun. So kapag ka ganoon, kapag ka doon sa noo, sa bro, kapag ka para kang nakuryente na or nahilo ng paglagay ng exorcism oil, open yung psychic ability mo. So kasi kapag ka sumakit din yung buong ulo mo, yung buong ulo talaga, ibig niyan sabihin may hatred ka or sa nape ba, yan, buong ulo. May hatred ka yan, or anger, yan. So paghihigante. So kapag ka nag-apply ka, tapos ganun ang pakiramdam mo, mag-renounce po kayo. Hindi ko pa talaga na-post kasi paano wala kasi yung signal dito ay gusto ko sana mag-live. So naayos ko kanina pero hindi ko pa rin na ano kasi maingay din sunod na lang. So ang gagawin ninyo is more on renouncement kasi hindi naman po tayo, depende yan ha, it depends. Kasi nung una, yung ganyan nangyari, kahit na sa mga pasyente namin, hindi sila nag-renounce. Pero grabe yung ano nila, yung grabe yung repentance nila doon sa mga nagawa nilang kasalanan na bakit na open yung psychic ability nila totally healed. Kasi magdedepende yan kung ilang years mo na nagamit yung psychic powers mo. Merong iba, for example, 20 years na nagamit na nila ng nagamit. So, hindi yan isang beses lang matanggal. Kasi merong tinatawag tayo na yung ano, hindi nakaugat doon sa occultism. Merong iba na open yung ano nila, psychic ability kasi dahil sa mga ninuno nila, yung familial spirit, yung nakaano, inherited, yun na nga, inherited. So, yung mga accidentally na open kasi napunta ng haunted places o napunta doon sa dumaan lang sa mga lugar na infested, biglang na open. Yan, madali lang yan na gumaling. Pero yung grounded ka talaga sa occult, grabe yung ugat doon sa occultism, it takes time. Ha, it takes time talaga. Grabe talaga yung ano niyan, yung yung epekto. So anong gagawin natin? Renounce ka. Depende din ha sa pag-renounce mo. Kasi merong iba nagre-renounce parang nagbabasa lang ng comics. So, ang pag-renounce mo talaga dapat buong puso. Magkumpisal ka, mas maganda po yung general confession. Yun po ang pinaka-importante, general confession. Una kasi yung i-ano mo, yung general confession kasi nakapag-general na ako, ang ginagawa natin, isusulat natin yung mga kasalanan natin simula nung pagkabata. Kung namulat ka doon sa mga kasalanan mo nung sa bata ka pa, naalala mo, hanggang sa kung ngayon na ano, ngayon na araw. Doon lang yan sa past. Tapos, una mo niyang sasabihin sa pare, may general confession ka, padre, ito yung kasalanan ko nung una. Tapos ngayon, ang kasalanan ko, ito ngayon. Ganyan yan ang pag-general confession. So pagkatapos niyan, na mabigyan ka ng ano ng absolution ng pare, tandaan mo talaga yung pinapagawa ng pare sa iyo na penances. So pagkatapos mo na maano niyan, ma-pray yan doon sa adoration sa Blessed Sacrament, isunod mo yung ano, yung renouncement sa occult third eye. Hindi ko pa yan ipopost kasi hindi, wag tayong magmadali ha. Ang ano lang natin talaga is more on perfect contrition, yung conversion. Kasi kapag ka ano, gusto mo na kaagad, padalos-dalos ka kaagad mag-renounce, tapos wala kang plano na magbago. Anong purpose nun? So hindi pwede. Ano, i-practice nyo sa inyong sarili pagkatapos ng kumpisal, mag-strive kayo na maging perfect. O yung ano, yung banal. For 1 month, kung nakaya nyo for two months, 3 months, na wala talagang binyal sino, grabe talaga yung ano mo, grabe talaga yung
walang mortal sin. Walang problema kung may venial sin ka kapag ka nakapunta ka doon sa misa, papatawad. Kapag ka hindi ka na-attach doon sa mortal sin, talaga na grabe yung ano mo, contrition mo, i-ano mo, i-renounce mo, mag-deliverance ka, baka hindi ka na magre-react, mild na. Yan ang pinaka-importante. Kasi kapag ka tinira natin yung kaagad ng ano ng deliverance, ang mangyayari sa atin, magre-react tayo. Minsan mawawala ka talaga doon sa ano mo, yung sa consciousness mo. Baka mangisay ka, ano mangyari mo, mabagok yung ulo mo, ganun, delikado. So, doon muna natin i-practice yung sarili natin. Kaya naman natin magdasal, pero wag nating i-trigger. Kasi sabi ni Padre Cabading, wag niyong i-trigger kaagad yung demonyo. Kasi hindi ka prepare eh. Para lang yang ano, para lang yang mga putakte or yung bahay ng mga bubuyog. Kapag hinampas mo na yan, diretso, ay patay ka. Siguradong tagtad ka ng ano, tusok ng mga sting nila. So anong gagawin natin? Alugin natin muna. Ah, hampasin natin ng konti. Huwag talaga diretso. Dahan-dahan lang para talaga na hanggang sa ma-distract sila, mawalan sila ng stronghold, tsaka pa sila aalis. Ganun ang ano, ganun ang mga demonyo. Kasi yung spirit of divination kasi pala, yung sinabi ko na nung una, parang si Doctor Strange. Siya ang nagkokontrol ng portal. Meron siya na mga kasama na another spirit na nakapasok. For example, yung sa Unholy Ties. Ang dami mo ng mga ano, ang dami mong kabit, ang dami mong mga girlfriend noon, napunta ka pa ng bar, nag-ano ka pa ng mga bakla, ang dami pa. Hindi mo pa yan na-renounce, magdiretso ka, siguradong hindi talaga yan aalis. So ang gagawin natin muna, i-process muna natin yung sarili doon sa unholy ties, is huli talaga yung spirit of divination na aalis. Uunahin natin muna yung mga demonyo na ano, yung nakapasok. For example, yung may hatred ka. So, i-process mo yung hatred mo. Magpatawad ka. Pagkatapos niyan, nakapatawad ka na, kaya mo nang harapin yung kagalit mo. Kasi ang pinaka point natin niya na nahil ka na once na kaya mo na siyang harapin. Kasi once na hindi mo siya kayang maharap yung kagalit mo, ibis na papunta ka doon sa north, nagtagpo kayo, pupunta ka doon sa south, kahit na sabi mo nahil ka na, wala ka pa talaga, hindi ka pa talaga nahil. Kung hindi mo kaya siya na masmailan, sigurado may hatred ka pa. So dapat na i-process mo yung sarili mo muna. Once na ano mo yun, na-process mo na yun, maano mo na siya, makausap mo na siya, mayakap mo na siya, napatawad mo talaga siya, doon ka na sa unholy soul ties. Hala, sige, dahan-dahan po talaga yan na ano, i-heal natin, i-process yung renouncement, tapos yung mga sinful lifestyle natin, kailangan po natin yan na tuldukan. Kung kung grabe yung masturbation mo, grabe yung panunood ng pornography mo, grabe yung ano mo, yung grabe yung sexual desire mo, yung sa impure thoughts, mga ganyan, distracted ka sa mga babae, mga ganyan. So, dahan-dahanin mo muna na matanggal yun. Mortification of senses. Kung ayaw mo na magkasala sa pornography, huwag kang magkulong sa kwarto. Lumabas ka, magtrabaho ka, mag-busy ka talaga sa sarili mo. Tapos kapag na-conquer mo yan, doon ka naman sa sa unholy soul ties, yung sa last mo talaga, i-process mo talaga yan hanggang sa matanggal na yung mga spirito na yan na ang dahilan sa pagkakasala mo, lahat ng mga spirit, punta ka spirit of divination. Dali lang talaga yung masara. Madali talaga yung masara. Iba-iba talaga ang disposisyon ng tao. Merong iba na 5 months lang totally healed. Bakit? Grabe yung repentance nila. Nagdiretso lang sila ng deliverance, pero hindi nila alam, ang binigay pala ng Diyos sa kanila is solemn exorcism. Yun talaga, kasi nagtataka yung iba, bakit ang dali mong gumaling bro? Bakit dali kang na-heal? Kasi grabe yung repentance niya sa buong puso niya. Yung si Emil na taga Cebu, nabalik pa nga yung ano dito, yung tugas na puno. Yung
tugas yon na ano na upuan, matigas yon. Nabali talaga, naputol talaga dahil sa grabing lakas niya. Pero anong ginawa niya? Nag-pray siya ng nag-pray doon sa Blessed Sacrament. Inanot niya talaga si Mama Mary. Mama Mary, kung maaari, tulungan mo ako. Alam mo, pagka kinabukasan, totally healed. Nagrabe niyang wild. Pag-deliverance, hindi na nag-react. Bakit? Kasi, yung ano nila, yung repentance nila, grabe. Tapos, yung nag-deliverance din sila na personal, hindi na pala yun deliverance. Yung binigay ng Diyos sa kanila, ang Diyos na talaga nagbigay ng solemn exorcism sa kanila. Nga akala natin na deliverance lang. Ganun talaga ang Diyos. Nag-aano yung Diyos ba? Na depende yan sa disposition mo natin. Kaya nga, yun ang pinaka-importante talaga na makinig talaga yung mga ano no, yung mga gusto talaga na ma-heal sa spirit of divination sa third eye. Yun ang pinaka-importante natin ngayon. Huwag natin idiretso. Pwede sa mga tao na inosente. Ang daming gumaling. Isa na ako doon. Mga inosente sa deliverance, nagkakarambola yung deliverance, walang guide. Gusto kasi nila yung conversion. Ang pinaka-essence talaga nila is more on conversion. Pagkatapos ng deliverance, pagkatapos ng healing, grabe yung kabanalan nila. Grabe talaga yung prayer life nila. Halos na yung nasa isip nila, puro na lang Panginoon. Wala na silang time na maglakwat siya. Wala na silang time doon sa worldly things. At hindi na sila attached sa mga bagay na makamundo. Yung iba, meron kami dito mga pasyente, alam mo, hindi na daw na sila nag-react, sabi ng mga nanay at tatay, pero anong nagbago sa kanila? Ugali. Naging mainitin na ang ulo. Nawala na daw ang third eye, sabi nila, hindi na nakakita bro. Pero nabago yung ano niya, ugali niya. Yan ang delikado. Kasi yung mga demonyo yan, ang mga demonyo diyan sa ano na yan, sa tao na yan, tahimik lang sila. Nag-iipon sila ng grabe na stronghold, hindi lakas sa stronghold doon sa tao na yun. Kasi ayaw niya magbago. Yun ang pinakadelikado. Huwag nating paabutin doon na pagkatapos ng deliverance, bakit mga initin na ang ulo mo? Na hindi naman sana ganon ang epekto. Kapag ka ganon na ang epekto na mainitin ang ulo mo pagkatapos ng deliverance, patay ka na dyan. Sunod dyan, possession na yan. May nangyari na ganito. Kasi ang dami nang nagdi-deliverance, bakit lumakas sila imbis na mild lang sana yung ano nila, yung ano nila, yung reaction nila, nakakita lang sila, mga ganyan, open yung psychic ability. Yung pag-deliverance una, okay lang, hindi na. Bakit sa tagal ng pagdi-deliverance, nagwa-wild na sila? Bakit? Kasi pala, hindi sila naka-renounce properly. Yan ang pinakadelikado. Kaya nga po sa deliverance ministry, ang daming naiinganyo na hala diretso deliverance, hala diretso makakita lang ng punong kahoy, i-deliverance kasi baka mayroong parang umalis yung mga demonyo doon. Ano nangyari sa iba? Nadidisgrasya. Yung iba patay. Kaya nga po no, delikado po. Kailangan po talaga ng proseso. At saka kung meron kang retaliation sa buhay mo, anong gagawin mo? I-offer mo yan sa Diyos. The more you offer your sufferings and retaliation doon sa Diyos, ang Diyos na mismo ang mag-aalis ng ano mo yung harassment sa demonyo. Kasi bakit? Tinanggap mo yan dahil sa glory ng Diyos. Yan ang pinaka-importante kasi ang daming nagrereklamo, Brad, bakit ganito, ganyan, masakit pa rin yung ulo ko kasi ganito, gusto lang nila mahil. Huwag kayong magpatrap sa healing. Magpatrap tayo doon sa conversion, kabanalan. Yan ang purpose ng exorcism and deliverance. Inano ko na to, parang gusto ko sana mag-live pero ito na talaga ano ko sa inyo, yung sa spirit of divination. Kasi ito ang pinaka-importante. Ito ang dahilan kung bakit nakapasok lahat ng mga demonyo sa buhay ng tao. Bakit? Na-open yung psychic ability. Uulitin ko, para itong si Doctor Strange. Once na maka-open siya ng portal, hindi niya i-close yan. Kapag hindi siya natanggal doon sa sa portal na yan, siya kasi ang bantay. Siya ang bantay ng portal doon
sa mga unclean spirits sa preternatural world. Kaya nila manghimasok dun sa buhay ng tao once nagamit na nila yung spirit of divination. Grabe pa naman yung spirit of divination. Nagbibigay sila ng power. Yung iba nakakabasa na ng ng puso. Yung iba nakakabasa na ng past sins. Yung iba alam na yung mga yung mga sekreto mo kahit na hindi mo ibulgar. Ang dami ngayon sa mga grupo ng sasabihin ko na to, ang dami na ngayon sa grupo ng Divine Mercy, sa grupo ng mga yung sa mga for example, Santo Niño na grupo. Ang dami na ngayon sa Mediatrix na grupo. Ang dami na ngayon doon sa Guadalupe na grupo. Yung mga member nila, yung mga nila, yung mga leader nila, alam nila yung past sins ng mga members nila. Tapos yung mga member naman na ignorante na hindi nila alam yung yung turo ng simbahan, hala may gift si brother, hala may gift si sister, doon sila na-attract sa power. Sinong nagbibigay niyan? Demonyo. Kaya nga once na alam na nila yung past sins mo, umalis ka na sa grupo na yan. Delikado ka na yan. Yung spirit of divination, grabe magtago. Tinatago nila yan. Diyan pa sa simbahan mismo. Kaya nga, sabi niya, ay para akong si Padre Pio, ganun. Hindi yan. Kasi once na hindi mo naabot yung level of sanctity, yung sa Christian holiness, yung sa holiness talaga, yung sa unity level, kapag ka hindi mo yan naabot tapos meron ka niyan, delikado yan. Ang dami ngayon na parang mga medium na, pero leader na nasa simbahan ng mga grupo. So, ipopost ko pagkatapos nito, ipopost ko yung prayer for renouncement of yung sa closing of psychic ability. Yan ang natin, yan ang ginagamit sa simbahan, psychic ability. Yung occult third eye, kasi yung occult third eye, na-open yan once na nasa kasalanan ka. Yan ha, once na nasa kasalanan ka, anong ginagawa natin? Kino-close natin yan sa pamamagitan ng consecration. Pag-consecrate natin sa mahal na ina, nasa page 204 ng handbook of Padre Siquia. Doon na kayo. I-renounce yung muna tsaka i-close. Kasi meron din ako dito, bago lang nung Sunday, na anong tawag nito, na pasyente, hindi siya nag-renounce. Diniliverance ko. Ano nangyari sa kanya? Walang reaction. Uminit lang. Sabi, mainit lang katawan ko, bro. Tapos nagsabi ako, membro ka ba ng couples? Sabi niya, yes. Sabi ko, nag-speaking in tongues ka ba? Opo, kapag deep in prayer ako. In-explain ko ng explain, yung ganito na pag-explain. Anong nangyari? Natauhan siya. Nung natauhan na siya, nung pag-renounce niya, wala pa, nagsisimula pa lang ako ng mag-prayer. Nagagano na yung bibig niya. Babae ha. Grabe yung niya, grabe yung speaking in tongues. Halos na hindi niya naluha na lang siya dahil ayaw na niya doon sa na yon, doon sa kapangyarihan na yon. Grabe yung niya, pag-iyak niya, bro. Bakit nagkaganito, nagkaganyan? Couples for Christ. Meron ako, El Shaddai din. Meron din kami na pasyente, charismatic. Kaya nga po, sa spirit of divination, kailangan po natin yan na i-renounce, i-process yung sarili, huwag magmadali sa healing. Magpatrap tayo sa conversion. So yun lang po, Bro Jando. So ito na po yung sa sakto talaga na explanation sa sa psychic ability. Sana maunawaan ng lahat, no? At saka lang natin, yung i-post lang natin yung renouncement. Back to